Hymn number 148, He Keeps Me Singing. 148, He Keeps Me Singing. Awitin naman ng first hanggang fifth stanza. The first verse now, sing. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still. In the love life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. His word filled my heart with pain. Jesus wept across the broken strings, steered the slumbering course again. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace, resting in His sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing. Lessons now, soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with Him on high. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Yan ang may baka po, and Pastor please. Magandang hapon po sa bawat isa at salamat sa bawat nakarating. At ngayon po tutuloy natin ang chapter 20. 1 to ano lang naman po yan? 1 to 9. Okay? Kaya po gusto lahat at basahin natin. At kung wala ng testimony, ay bawat araw, bawat minuto sa buhay Kristiyano ay maraming labanan, maraming war. Kaaway mo sarili mo, kaaway mo paligid mo, kaaway mo ang mundo, kaaway kung ano. Minsan nag-pray ka naman, minsan maayos naman, pero dumarating talaga ang pang-aaway ng lahat ng ating kaaway. So ito po ang pinaka makikita natin dito sa verse 1 to 9. Huwag kayong kasi siguro kahit kayo ay mga faithful sa Panginoon ay hindi kayo dadaan ng giyera sa buhay. Basahin natin from verse 1 to 9. Siguro sagutan po, verse 1 dito, verse 2 sa kabila. Okay, rin na po kayo sa verse 1. Chapter 20 ng Psalms, verse 1, begin. Trouble, ba? Depende. 2, dito sa kanan. Verse 3. 4. We will verse 6 now. Verse 7. Medyo mabigat yung verse 7. Verse 8. So yan yung contrast, verse 8. Verse 9 last.
Save, Lord, let the King hear us when we call. Okay, tayo po ay mag-uusap sa gabing ito tungkol sa pag dumating ang trouble. Hindi mo inaasahan yan eh. Kasi faithful ka, nagpe-pray ka, leader ka, miski pa pastor eh. Okay? Kapag dumating ang gulo sa buhay, kanino ka magtitiwala? Whom do you trust? Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat sa mga nakarating na sa kabila ng kanilang mga nakasagupa, nakaaway, ay nanatiling nakataas ang banner na yung pangalan, nanatiling nakatayo ang mga anak mo sa kabila ng sugatan. Minsan ay may mga pasa ng kung ano-anong dahilan. Salamat Panginoon na ikaw pa rin ang nananalo at nagwawagi, sapagkat kayo nagsimula noon nang padala nyo ang iyong buktong na si Jesus, ay namatay siya physically pero nanalo siya spiritually, at yun po ang aming pinanghahawakan bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagasunod ng Diyos. Iyon po ang aming victory, na kung saan wala na kaming takot sa kamatayan man, kahit anong trouble, kahit anong gera daanan namin, kahit anong pagpaparusa, kahit anong pagdurusa, at kahit anong panggigipit ng sino man. Salamat Panginoon sa gabi ito na ikaw ang may akda na kung bakit kami nagiging mga nananalo, magkakaroon ng victorious life, dahil po sa iyong mga pangako sa Biblia na kayo pa rin ang nasa control, kayo pa rin nasa inyong upuan ng inyong trono, at pakikinggan mo po kami. Salamat po sa gabi ito, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Galing kami at nag-overtime kami sa patay ni paglamay kay Pastor Ronnie, at isa sa narinig kong panghuling preacher nagsalita. Minsan dumating sa kanya yung pastor at parang ayaw na daw niya, discouraged na. Dahil po yun sa araw-araw na laban, at dumating kami sa punto na minsan nag-uusap kami, sino kaya ang papalit? May mga, siyempre, baka siya, ano po. At nakarating kami sa usapan ng mga pastor, kapag mayroong nagko-conflict, nagka-clash, o nag-aagawan sa posisyon ng kung sinong papalit, hayaan mo silang mag-preach. Kung sinong tatagal dyan, yun ang kasama ang Panginoon. Pero yung mga iniinitan lang, gusto lang magpa-siklab, di yan tatagal eh. Sapagkat pinatunayan dito, ang sabi dito sa ating nabasa, kung bibigyan natin ito ng buhay, sa isang giyera, pagkatapos ng ang alikabok umitaas yan, ang usok, kasi may mga pulbura, pag humupa na yung usok na yan at ang usok ng labanan, mapapansin ninyo, may nakatayo, yun ang mga nanalo. At kadalasan, sinasabi ng Biblia, yun ang mga anak ng Diyos. Bakit po? Okay, dito ay, pumapansin natin from verse 1, okay, sabi doon, sa verse 20, the Lord hear thee in the day of trouble. Isang pangako kaagad yan sa verse 1 na sinulat niya rin David, sapagkat ang simbahan ng Panginoon sa Old Testament at sa New Testament, wala mang pinagkakaiba sa pagiging isa para sa Panginoon. Ano po? So, ang simbahan ay pinagpapala ito ng isang pag-control, nagpo-protect, nagpo-provide, walang iba kundi ating Panginoon, at na-express ng simbahan o ng kalipunan ng body of Christ kung ano ang confidence nila. May tiwala sila kahit anong mangyari, tiwala kami. Bakit? Mamatay man kami. Sabi nga ni David nung isang nagtuturo sa Sunday school, mawala man ang building, pero pag nagtipo ng mga anak ng Diyos, church pa rin yun. Ganun po ang parang ibig sabihin ng chapter 20. Now, ang sulat ni David po mga kapatid ay kapag dumating ang problema, pag dumating ang gera sa buhay natin, kasi dabi ang mga nakaraan nating text at chapters ay nandoon yung unang kalaban mo, self, pangalawa, mundo, pangatlo, yung mga influensya nito. So, sinulat ni David sa verse 7, kung mapansin nyo ito pang parang key verse niya, sabi ng verse 7, karamihan, bisa may Kristiyano pa ang iba'y nagtitiwala sa chariot, ang iba nagtitiwala sa horses, pinapakita nila yung kanilang mga anong tawag dito? Yung mga achievement, yung kanilang mga naipon, yung mga bangko nila, yung kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga nabiling na-acquire na lupa. Ito po yung mga mga chariots, mga horses. Ito yung horses yung mga nagdadala ng pwersa ng kanilang mga negosyo. Minsan dito nakatiwala ang mga tao. At kadalasan, minsan, mga Kristiyano pa. Kaya,
yung mga matitinong Kristyano na dati faithful sa Panginoon nung dumating ang mga horses nila, ang kanilang mga chariots na kagaganda, aba, dahil may chariot, siyempre magsiswimming, wala eh. So, dito ay, ang sabi ng verse 7, but, sino yung we doon? Yun yung po verse 7, but we. Okay? Sabi ng verse 7, sometimes trust in chariots and some in horses, but we will, sino po itong we na ito? Remember the name of the Lord God. Pagdating sa pagdapo ng problema, mas maganda kasi ano ka na lang eh, hindi ka magpapanik. Alam naman natin kung sino ang pinaka-supreme sa lahat makapangyarihan. Ano po. So, ang tanong ngayong gabi, okay, ayon sa verse 7, sino po ang inyong pinagtitiwalaan pag may dumating na biglaang kahindik-hindik, nakakatakot, biglaang emergency, biglaang ano. At yung ano, yung naging bill ni yung ating kaibigang pastor na si Pastor Ronnie, ay bill niya ay 900. Alam niyo po ba na malapit nang matapos? So baka by 15 ng February, baka tapos na yun. Ay nakakatuwa na hindi yung mga tao naging mga makasarili, kundi isinuko nila sa Panginoon ang kanilang puso at sila ay nagamit ng Diyos doon. Po? At dito ay saan kayo nagtitiwala pag may dumating na emergency? Okay, nangyari na rin kasi sa atin simbang ito na nagkaganon din, pero nagtiwala sa Diyos, at ang nangyari, wala pang 3 araw ay sumagot ang Panginoon. Napansin niyo po dyan na sa verse 9 yata, yun ang sabi niya, save, Lord, let the King hear us when we call. Eh, makikinig naman talaga ang Panginoon eh. Kanina sa Bible study naman, in-emphasize ko, tingnan nyo, kung hindi banal na espiritu ang nasa buhay ng isang Kristiyanong naniwala kay Kristo na binayaran ang kanyang kasalanan doon sa krus, namatay siya doon para sa makasalanan, anong espiritu mayroon doon sa hindi naniniwala doon? Yung nangungutya. Pag nagbabasa ka ng Bible, kukutsain ka. Pag nakita ka sa Bible, nagpipray ka, kukutsain ka. Sa palagay nyo, sino ang nandoon sa kanyang buhay? Eh, sabi nila, masamang espiritu. Eh, tama naman. At hindi ito pwedeng makaroon o magkaroon ng connection sa Diyos not unless magbigay sila ng repentance o pagsisisi at magbabago ng buhay. Kaya dito po, ang tinutukoy ng 1 to 9 na ito, ang pinaka-specific talaga, napakarami tao nagtatrust, nagtitiwala dahil sa sila ay sikat, sila ay makapangyarihan, sila ay may pera, may credit card, at ang iba ay nagtitiwala sa kanilang lakas. Ang daming connection, di ba? At mapapansin natin yan sa larangan ng politician dito sa Pilipinas. At dito po ang iba nagtitiwala sa kanilang expertise. Magaling siya sa tawag nito sa negosyo. At experience niya bilang siya magaling sa negosyo sa Chambers of Commerce, napapatakbo niya ang napakaraming kumpanya. Doon siya nagtitiwala eh. Aanin ko ang Panginoon kung wala akong pera. Parang gano'n, ano po. Minsan naalala ko tuloy yung magba-Bible study kami, sabi ba naman sa amin, ay, ginto po ang oras ko. Kasi sa 1 segundo sa akin, kumikita ako ng 100,000. Wow! Kaya hindi siya makikinig sa Bible study. Ano nangyari sa kanya? Ayoko nang sabihin sa inyo, baka sabihin nyo, naglalay. Pero alam niyo mga kapatid, ay, ang Diyos po ay hindi pwedeng maloko. Kahit sa atin, hindi natin pwedeng lukuhin ng Diyos eh. So, napapansin na, oo nga, di ba? Halimbawa, lahat naman tayo hindi perfect, nagkakasala, nagkakamali. Pero binigyan tayo ng 1 John 1:9 because He is faithful. Ang problema, pag hindi ka na talaga magbigay ng sukong buhay sa Diyos. Kung mapapansin niyo po sa binasa natin from verse 1 to 9, ay medyo ano ang pagkakasunod-sunod, ano po, na dito, ang sabi sa verse 1 nito, may the Lord answer, ano po, in the days of trouble. Bakit po? Sabi niya sa 1 and 2, the Lord hear thee in the days of trouble, the name of God in Jacob defend thee. May dalawang binanggit siya doon, pero yung ibang taong hindi naniniwala sa Diyos, kilala ba nila si Jacob? Hindi nila kilala eh. So, paano siya magkakaroon ng tiwala? Pangalawa, okay, may the name of God of Jacob defend, okay, them. Eh, paano nga kung hindi nga sila naniniwala sa Diyos? Hindi nila kilala si Jacob. So, how can the Lord, ma-depend sa kanila, ano po? So, when we are in trouble,
okay, papaano natin susolusyonan ang problemang ito. Okay? At tung ating problemang ito ay napupunta sa pagkaroon ng victory because of this, na sabi ng verse 1, okay, the Lord heard thee in the day of trouble. Automatic yun eh. Di ba? Nung napansin niyo naalala niyo yung si Peter, di ba? Automatic. Pag sa pagkahulog niya, automatic sigaw siya, Lord, help me. The shortest prayer. At dito po ay ipinapakita ng sulat ni David, okay, na pag tayo ay nandun din po sa ganong experience na bilisan lang ng pangyayari, okay, ay mayroong ebidensya, na pagka nakasigaw ka, iba kasi pag nadisgrasya, ibang sinisigaw eh. Pero pag ang Kristyano nagkaroon ng accident, ang una niyang sigaw, Lord, help me. Kaya dito po ay malalaman ng mga tao sa paligid kung sino talaga ang bukang bibig ng isang tao. Okay? So, when the day of trouble arrives, mayroon akong apat na parang insight dito. Okay? Ang ibang tao ay kukunin yung kanilang checkbook o kaya gagamitin yung kanilang account o kaya kanilang impok para ma-solve ang kanilang problem. Agad nila naisip, ay total may pera naman ako. Ang totoong Kristyano na pag nagkaroon ka agad ng immediate na problem, ang unang iniisip, papunta sa isang sulok, sabi, Lord, hindi ko alam kung paano ito solusyon, maliban na wala ka sa buhay ko, pero pag nandiyan ka, magiging malakas ako. Yun po ang unang gagawin ng isang Christian. Pangalawa, ang iba naman nag-iisip na, total, mapera naman ako, ano mang gawin nila sa atin, hindi na tayo kaya. Wala silang kakayahan para talunin tayo. Ang hindi nila alam, kahit sino pang hari, ng panahon pa nila Solomon, di ba? Nagigera noon, ng panahon pala hindi ki Solomon, sa una pang mga panahon, yung Battle of Ai, kila doon sa 10 spy, lagi sila nakipag-away, at nakarating doon kay Abraham, nakipag-away din yung 4 na haring mga masasama, at ang hindi nila alam, na kapag ka ang Israel ay nagagapi, gumagawa ang Diyos ng paraan. Kaya dito po ay ang iba, dahil may pera sila, dahil makapangyarihan sila, dahil malaki silang kaharian, lalo na po itong Syria, yan ang pinakamabigat na kaaway noon. Tapos dumating ang Babylon, kaya nasakop ang buong Israel dahil sa kanilang katigasan ng ulo at pagbababaya na ang Diyos ang kanilang Panginoon. So yun po ang parang tinutukoy ni David dito, na kung bakit sila nagtitiwala sa ilan ba ang sundalo natin. Per tribe na lang, sabihin natin, per tribe ay thousands. Minsan nahulog din doon si David kung bakit si David ay halos maubos pati ang kanyang kamag-anak madamay dahil sa pagpapangalan o pagnanumber ng kanyang mga tao. Minsan tayo ng mga Kristyano, minsan sabi namin, di pa naman siguro tayo mawawalan kahit hindi tayo magsimba kasi mayroon malakas pa tayo. So ganoon din po ang nangyayari sa mga sinulat nito ni David. Lahat po dito ay sakop, either Christian siya, un-Christian siya, ay hindi nila alam na ang magtiwala sa kanyang kakayahan at sa kanyang talino ay hindi po yan uubra sa Panginoon. Pangatlo, ang iba naman ay dadaanin sa linya, sa connection. Dadayal, Ninong. Ay dahil governor siguro si Ninong, ay problema kami. So, ganun ang ginagawa ng ibang tao. Kukuha ng telepono, dadayal ng connection, at kayang-kaya solve ang anumang problema. Okay? Kaya minsan doon nadihado ang mga na gumagamit sila ng kapangyarihan. Pangapat, ang iba naman, ito po ang medyo ay ang iba naman ay ang Kristyano ginagamit kapag may problema, they remember the name of the Lord, ayon sa verse 7. Kaya kapag tayo may problema, anong una natin binabanggit? Lord, kayo po ang mag-pacify, kayo po ang mag-control, kayo po mag-provide. So ang ating pananampalataya dito mga kapatid, habang sinulat ito ni David, ay isang huwaran na katulad ng Panginoong Kristo, okay? Hindi tayo dapat matakot. And by the way, si Christ kasi Diyos yun eh. Hindi talaga siya natakot. Naman, to let the people know about whom we trust. Sapagkat kung bisan nga sa trabaho, hindi ka kilalang Kristyano, yun ang nakakaya eh. Tagal-tagal nyo na magkasama, Kristyano ka, hindi ka kilala. Okay? At dito po ay ang sabi ng sulat ni David, tayo ay natutuwa dahil may kaligtasan tayo, dahil may connection tayo talaga sa totoong Diyos na nagpo-provide sa atin. Ayon sa verse 5, sabi doon, okay, we will rejoice
in the salvation and in the name of God, we will set up our banners. Hindi yung para tayong mga secret agent eh. Ang ating identity nakatago para tayong mga sekreta. Nung panahon ang secret agent ay di mo mahalatang authority. Ngayon ganun din. Ginagaya din ng mga ibang Kristyano na tahimik. Yun po yung nung ako'y nandoon sa Lamay, may isa akong binatil yung kinakausap. Maya napansin ko, napalibutan ako ng mga binata. Nag-i-enjoy sila doon sa kwentuhan namin. Habang nagkikwento ako, nahiya ako kasi ang daming pastor doon, masabihin, nagmabagaling ako. Kaya hindi ko na inano. Kaya lang yung mga bata, siyempre, parang ang naobserbahan ko doon na hindi sila gaanong nakakapag-fellowship sa ibang mga pastors. Siguro. Yun lang pala kita. Ngayon, dito ay, ano ba ang relasyon doon sa sinabi ko ngayon? They rejoice na mayroong medyo advance sa pagkakaalam ng Biblia. Dahil sabi ko sa kanila, dati ganyan din ako sa inyo eh. Mahiyain, ayaw magpagamit sa Diyos. So naging interesado sila. So yun po ay, dito ang sinabi ng verse 5, we will rejoice, in salvation, and the name of God. Sa pangalan ng Panginoon, natutuwa tayo. And ang sabi pa niya dyan, we will set up. Pag sinabi set up, itatayo, diba? Itataas. Kaya ako nabanggit kanina yung mga secret agent kasi tago sila sa Christian, hindi sila kilala eh. Sa una pa lang, kasi sabi ko nga, nagkumpanya rin ako, nangamuhan din. Ang unang laging binabanggit paggalit yung mayari. Ganyan ba ang Kristyano? Talong-talo tayo doon eh. Kaya dapat ipapakita mo kung gaano ka talaga pagiging totoong Kristyano. Kasi ang mga yan, kung mag-judge yan, masigit pa sa inaasahan ng normal na tao eh. Yung nakakabuhay ng lumang pagkatao. Yan ba yung sinasabing Kristyano ka? Mabigat yun eh. In other words, ay hindi tayo nag-hesitate, hindi tayo nagdalawang isip, na iwagayway kung sino ka talaga. O sige, maraming mga kontrabida dyan sa office mo, maraming kontrabida dyan sa school mo, pero iwagay mo na Kristyano ka. Irerespeto ka rin naman yan bandang huli. Okay? Because, sabi ng Biblia, He will not fail us or leave us. Di ba? May sinabi pa nga siya sa Matthew, di ba? Huwag pag hinuli kayo, huwag kayo matakot kung ano sasabihin nyo kasi ang banal na Espiritu, magbibigay niyan sa inyo, ipipid up niya yun eh. So why you are afraid? Isang bagay po yun natin. Kaya, dito po, bago tayo mag-point number 1, kasi at least may 5 ako na ito ibibigay sa inyo na nakita ko dito, okay? Ang pangalan ng Diyos, ay mabuti. Okay? The name of God of Jacob. Bakit binanggit doon ni David, the name of God of Jacob? Bakit kay Jacob, hindi kay Abraham? Ano po ang mga dyan? Mga Sunday school teachers muna. Bakit binanggit ni David, the God of Jacob? Ano ba ang mayroon ang God ni Jacob? Sa mga nakakaalam. Kalimutan nyo na. Hindi ko na rin alam eh. Kaya tinatanong ko kayo. Bakit hindi sinabing the God of, sino nga ba yung nagawa ng arka? Noah. Bakit hindi sinabing gano'n ni David? What do you think? Nakipag-resting doon si di ba? Sa kaisipan ng tao, nakakapaglabang ka sa Diyos, nagre-resist siya, parang gano'n. Pero bakit sinabi dito that the name of God is good, the name of God of Jacob? Ang sabi doon, ano yan sa dulong word? Letter D? Ang Diyos ni Jacob ay di ba? Yun lang na po ang simpleng, adjective, di ba? Pag sinabing adjective, pang-ukol, di ba? Nauukol doon sa Diyos ni Jacob. Anong sabi doon? Dinipinsahan, kahit si Jacob ay ganun eh. Di ba? Asan ba yan? Asan ba mayroon pa bang Bible doon? Verse 1. Di ba lang dyan? Di ba? The name of God of Jacob. Ano daw? Di ba sabi sa Tagalog? Ang Diyos ni Jacob ang magtataas sa iyo. Di ba? Kaya dito po ay mabuti ang Diyos. Tayo nga, kinahabagan na nga lang eh. Okay? Bigyan natin ng panahon na magtiwala sa Diyos. Bakit? The God of Jacob is good. He depend us.
Minsan totoo yun, nakaka-discourage din minsan eh. O, katulad niyan. Importante yung puntahan ng Panginoon, iba ang pinupuntahan. Nakaka-discourage yun eh. Pero sabi niya, Kristyano siya. Araw ng Sunday, pupuntahan yung assignment nila. Hindi yung assignment ng Panginoon. Nakaka-discourage. Pero alam niyo po ba na ang Diyos ni Jacob ay mabuti? Di ba? Siya yung nagdidipin sa paano ka kung di kanya dependehan na papunta ka doon sa assignment mo at hindi papunta ka sa Diyos. Pero hindi niya naiisip bakit wala sa tamang connection, sa tamang relasyon sa Diyos ang mga taong ganito. Gusto lang nila tawaging anak din sila ng Diyos eh. Bahala sila. Okay? And then roll your burden unto Him. Ilatag mo, Lord, ito po yung aking mga bigat, ito yung aking mga problema. Ilahad mo sa Kanya at kumuha ka ng lakas sa Kanya. Bakit po? Because ang Diyos niya ako ang sa iyo, ilatag mo lahat ng problema. Ibigay mo sa Kanya. Okay? Kumuha ka ng lakas sa Diyos ni Jacob. Okay? Ni Abraham. Ni Isaac. Okay? Iwagayway mo ang iyong identity. Ang pangalan ng Panginoon sa buhay mo. And He will turn your burden into ano? Papalitan niya, ilatag mo sa Panginoon ang iyong mga kabigatan. Anong gagawin ng Diyos? He will turn your burden into blessing. Parehas lang naman letter B yun eh. So, saan mo ilalagay ang tiwala? Sa pera mo, sa lakas mo, sa talino mo, sa galing mo, sa connection mo. Jesus never pays. Bangko na ko. Mabuti lang wala ng Bangko Pilipino. Yun yung bangko ko nung ako'y grade 1. Piso lang yun. Napuno ko yun eh. Sa madaling salita. Ano yun? Yung patalastas nila nung araw, kaya kumuha kami niyan nung ako'y grade 1. Matibay, malakas, maasahan. Yan yung kanilang ano. Ano yung battle cry yata yun? Basta yun. Jesus never fails. Anumang burden, anumang kabigatan. Alam niyo yung sakit, hindi mo yan nakikita sa ilalim ng katawan mo eh. Bigla na lang yung atake. That is battle. Nagbabattle sa cancer. Anong battle? Mayroon sa katawan natin eh. Yung sarili natin, yung ego natin, yung pride natin. So, whatever burden ang daladala ng isang tao, ano po, ibigay natin sa Panginoon. Trust Him and He will work on your behalf. Yun po ang ibig sabihin nito ni David. Sa chapter 20 kasi, ito po ay nagdi-deal sa prayer and winning victory. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon from 1 to 9. Sa chapter 21, at yan po i-advance nyo nang basahin at aralin kung gusto nyo, ito ay nag-deal naman sa praise and holding the victory. Nananatili ang victory sa kanyang buhay. Okay, di pa natin yan. Dito lang muna tayo sa 20. So, kung tayo magtitiwala sa Panginoon, okay, we will more have trouble, pero mas marami ang ating thanksgiving. Bakit? The God of Jacob will defend thee. Ano mang dumating na trouble yan man ay batalyon, yan man ay sakit, yan man ay walang pera, wala ka man makain, yung trouble magiging blessing dahil mabuti ang Diyos na sinabi ni David dito. Okay? There are factors, at least 5 factors that lead us in the triumph sa bawat battle. Ano bang dala-dala mong problema? Sakit sa katawan, problema sa katawan, problema sa kung ano-ano. So, there are 5 factors na makita natin dito from verse 1 and verse 9. Number 1 is, tingnan ninyo po sabi ng verse 1, okay, the Lord hear thee in the day of trouble. Putulin natin. Verse 9, save, Lord, let the King hear us when we call. Ano po ang unang factor na pinapatunayan ni David sa kanyang panulat na magiging kalakasan natin in the day of trouble? Ang dami mong problema. Okay? Sarili mo, pamilya mo, o ano-ano pa man, madadala ito. Ano po ang number 1 na factor? Ano dyan na lahat? Pinutol ko verse 1 and then verse 9. Ano po ang nakita natin dyan? Diba, prayer? Ngayong gabi, magpipray tayo. Mga sabihin nyo, tagal-tagal lang pinagpipray. Hindi po,
may sagot ang Panginoon na kabaliktaran ng ating inihingi. Hindi lang natin napapansin eh. Kaya ang prayer ko na, hindi lang tong sa gasolina ng Bible study ko, gusto ko na lumabas doon eh. Gusto ko mag-Bible study sa mga bahay-bahay. Bakit? Isang araw, maubos ang oras natin. Hindi pa natin napuntahan yung iba eh. Parang nga sarap na ng buhay natin dito, na ganito lang tayo. Kasi ang mga tao come and go yan eh. Hindi ka malang nagpipray na, Lord, sana isang kaluluwa doon sa kapitbahay ko, isa lang. Wala na ba tayong ganon? Ako po'y nagpipray. Hindi yan sa dalawang Bible study ko, sister, mayroon din sa school. So ano bang prayer natin sa atin? So trouble yun. Pagdating ng trouble na ito, pag dumating ang Panginoon at tayo'y nawala na sa buhay na ito, pagdating doon, mananagot pa rin naman tayo. Hindi naman tayo sasabing, excuse na tayo dahil namatay ka na. Hindi po. Habang tayo nandito sa lupa na ito, sana mayroon ka malang isa na naipag-pray, Lord. Okay? The battle ay dahil sa kapag nagpipray tayo, ito po yung tandaan natin, kapag nagpipray pala tayo, ang kapangyarihan ng Diyos lalabas doon sa iyo. Kaya ang sagot nandoon eh. Prayer releases power from God through you. Yun po ang totoo dyan eh. Hindi naman tayo mga charismaniacs na parang, in Jesus' name, hindi ganun tayo eh. Pag hindi umubra yung prayer natin, Lord, alam ko mayroon kang sagot na iba. Mas mabuti kaysa sa iniisip ko dahil ang isip mo ay iba sa isip ko. So yun po ang ano natin dyan eh. But pag paribalik rin man natin ang lahat, ang purpose ng Diyos sa creation, naalala nyo, create tayo according to His image, for what? For His recognition. Na makita doon na isang araw ang image na ito, create niya, magkakasala, i-recognize natin ang Panginoon, magpapadala ng Savior, ng Redeemer, doon sa kanyang, ano na yun eh. So yun po ang nangyari dito. Kaya dito ay mayroon tayo mga struggles against the enemies of God. Okay? Araw-araw, minuto may kaaway tayo. Kaaway din ng Diyos. Sabi ng 1 John 2:15, pakilabas, tatlo yun eh. The world, the flesh, and the... Oh, biruin nyo, yung kung doon na lang, halimbawa, sa mundo na lang, yun na lang kalaway mo, akala mo okay, hindi. Ay mayroon pa yan barkada, si flesh. Ay hindi lang yan dalawa. Pagtutulungan ka niyan, nandoon pa si devil, di ba? O, tingnan po natin, okay? Love not the world, and the things that are in the world, if any man... Tama ba yun? 2:15? Okay. O, tama, 2:15. Okay? Di ang mga bagay na sa libutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mong umiibig sa libutan. So, tatlo yan na magbabarkadang kaaway mo. Akala mo isa lang? Yung flesh lang natin, hindi. So, yun doon sumundo, inaakit ka. Yun na nga yun eh, sabi ko eh. Mas importante yung prayer time, tinawag siya nung kaibigan niya, shh, may happening tayo. Meron tayo. Eh, sabi niya, oo nga, Miyerkules pa lang ngayon, prayer meeting. Sige, doon na tayo. That is enemy. Kaaway yun eh. Pero paano kayo nananalo? Nananalo ba talaga tayo? So dito po ay sinulat ni David, we must pray according to the will of God. Kaya po, hindi niya napaglalabanan dahil po mahina ang kanyang connection sa kanyang nagbibigay ng power doon sa kanyang prayer. Okay? Mayroon pa yung binabanggit sa Hebrews 4:12. Di ba? Ano po sabi ng Hebrews 4:12? For the word of God is quick and powerful. Mayroon pang isa, Hebrews 6:17-18. Ano po sabi ng Hebrews 6? Ay, Ephesians 6. Ano po? Isuot mo yung helmet, isuot mo lahat ng baluti, para hindi ka matalo. Ang dami pong pwedeng mangyari. Ano po? Kaya dito ay, number 2, hindi lamang yung prayer ang isinawalat dito para maging factor tayo, maging mga victorious buhay Kristyano, ay verse 3. Tingnan niyo po ang verse 3. Ano sabi ng verse 3? Okay. Remember all thy offerings and accept thy burnt sacrifice. Sila, si pastor naman, offering na noon. Hindi po yun eh. Hindi yung offering, mga kapatid. Tingnan niyo. Diba, ito, paborito ng mga members natin. Ano yun? Romans 12:1. Anong sabi doon? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that? Ano daw yung sabi doon? Present your body. Hindi po yun offering na pera. Offering ng ano yun, ng yung sarili natin. Bakit po? Sabi ng verse 3, okay, remember all thy offerings. Number 1, your body.
para maging matibay ka sa labanan, ay punong-puno ka ng baluti ng Ephesians 6. Di ba? At ang salita ng Diyos is powerful na hindi ka pa nagsasalita ng mahaba. Sugat na yung puso ng kaaway mo. Nagkausap mo, sasabihin, anong dapat kong gagawin para maligtas? Natawa ko kanina na nandun matinda naman yung babaeng nag-iisa doon sa aking Bible study. At siya yung nag-ano doon sa mga tao, dapat pala hindi mo ginagawa. Huwag po kayo magturo. Lahat tayo nakakaroon ng damdamin kasi ang ating laman ay inalipin tayo ng kasalanan. Ayun ang ibig sabihin ng Roma na wala na tayong pananagutan kasi inalis na ng Panginoon yung binayaran na yun eh. Dapat makita sa inyo ang pagbabago. Natuwa naman ako doon. Sabi ko, Lord, at least may nauunawaan pala sila. So remember all thy offerings and accept thy burnt offerings. Sabi niya po dyan, ibig sabihin, nung si David bago sila lalaban mga kapatid, tinatawag niya lahat ng tribes, mula kay Levi, Reuben, lahat ng mga army ng mga tribes nito, okay, para maging makapangyarihan sila sa labanan, at kahit may plano si David, magaling si David sa planning, pagdating sa strategies, kaya nga doon po yung naisulat yung muog na mataas na dinaakyat, okay, so, magaling siya sa planning kung paano makikipaglaban para matatalo ang kaaway. So, bago sila pumunta roon, bago sumulong ang bungukbo, nagsusunog si David ng burnt offering. Kaya sabi niya, Panginoon, kung anumang wicked way in me, search me. And ano pa yung pangatlo? Nakalimutan ko. Anyway, basta, ano din yun, sa Psalms. So, kapag nagkaroon po sila ng labanan, ikinukonsecrate nila ang kanilang sarili, i-check nila kung mayroong kasalanan, sapagkat pag makasalanan sila, hindi sila maging effective. Talo sila kasi may daladala silang bigat. Tingnan mo, ang mga army natin, bago sila maging full-fledged na army, may 50 kilos yan, takbo yan paakyat baba ng bundok. Ang iba dito matagal. 50 kilos lang yun Minsan, nag-training kami niyan sa MS-21 namin, ay hindi ko kaya. Di ba? 50 kilos, tatakbo. Ewan ko ngayon kung ganun pa rin ang training. So, bago po sila pumunta sa mga Kristyano na lang para mas madali, bago tayo lumabas ng bahay, nag-pray naman tayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ako bilang nag-Bible study rin, nag-pray ako. Pero along the way, aatakihin ka ng kalaban. Huwag kang kasi siguro, kaya dapat, dito po ay, dapat mayroon tayong surrendered life sa Panginoon para hindi ka talaga tuluyang wash out, madurog ng kaaway. Sapagkat, kailangan dito, sabi ng verse 3, na nag-burnt offering si David sa Panginoon, sapagkat kung hindi tayo lumalakad ng tama sa Diyos, yes, hindi naman talaga lahat tama ang lakad natin araw-araw. Pero mas maganda na ang sabi ng Biblia, if we confess our sin. Di ba? So dito, kapag di tayo tamang lumalakad sa Diyos sa panahon natin, hindi tayo ready para harapin ang labanang mabibigat. Tatlo po yun. At bawat isa na ito, mayroon niyang mga tauhan, legions. Si flesh, si devil, at yung isa pa, yung world, may mga, may mga kasama yan, hindi yan nag-iisa. Kaya akala natin tatlo, legions po yan. So, we cannot win by neglecting our consecration, ang ating bibigay ng buhay natin sa Panginoon. Okay, verse 4 and 5. Ano po mapansin natin dito sa verse 4 and 5? Sa pangatlo po, una, na para tayo ay maging maharap natin, mabawas sa mga baggage na carry natin sa ating mga buhay. Una, by prayer. Pangalawa, by surrender ng ating buong buhay, ating puso, ating mga iniisip. At verse 4 and 5, ang sabi rito, grant thee according to thine own heart, okay, and fulfill all thy counsel. Sabi ng verse 4. Verse 5, okay, kami magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng ating Diyos ay aming tataas ang ating mga watawat. Ganapin nawa ang Panginoon ang kahilingan mong lahat. Okay. So ano po ang napansin nyo dyan sa takbo ng pagkasulat ni David? Ano ang maiisip nyo? Ano ba ang ginagawa dyan sa dalawang verse? Okay, sa verse 5 na lang, ano ang ginagawa nila David dyan? Kasi nandun na po tayo sa verse 1, ba?
Nagsimula sila sa verse 1. So dito po, mayroon silang unity sa kanilang pag-iisip, sa kanilang prayer, upang manalo sila. Hindi po pwede sila magkanya-kanya, magsilosan. Ako na lang doon na lang ako kay Abner, magaling yun eh. Ayoko diyang kibos. Hindi po pwede silang ganon. Para magkaroon ng victory ang isang lupono, isang sundalo ng Panginoon, isang army, okay, mayroon po silang kagalakan na nagkakaisa. Although mayroon po talagang sa kabuuan. Sa isang church na, halimbawa sa isang simbahan, hindi lang lahat dyan masaya. May iba dyan, parang atubili, ang iba dyan parang wala lang. Pero kung lahat dyan masaya, ano po, na maglingkod sa Panginoon, sa tingin ko mga kapatid, okay, yun po ang pinagpipray ko. Hindi ko kayo kayang dalhin sa pag-preach, pag-sermon, magagalit lang kayo eh. Pero dadaanin ko kayo sa luhod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat mas magandang mag-serve na may kagalakan na hindi nagpipilitan. Ikaw Brad, lagi kang late. Ikaw Brad, lagi kang wala. Hindi po ganun ang. May joy sa pag-serve. Naalala ko si the late Pastor Daria, isang Sunday school dito, ang lakas ng boses niya eh. Pag sinilip mo, nag-iisa lang ng tao nakaupo dyan sa harapan. Pero ang lakas ng boses niya, excited siya. So yun po tinatawag na nagsiserve siya sa Panginoon na mayroong unity, mayroong joy, sapagkat alam niya na kahit wala ang iba, kung sino nandyan, ang Diyos ay nalulugod sa atin. Pero wag naman tayo magpabaya. Ay sabi mo, kasama ka eh. We are one body. Kung ikaw yung paa at wala ka, di gagapang. Di ba? Ngayon, kung ikaw yung kamay at wala naman ang pakikiano mo sa'yo, pakikiisa sa simbahan, so lumalakad ang simbahan, yes, pero hindi siya makagawa. Wala siyang kamay. Okay? So, verse 4 and 5 po yan, ano? Itong tribe of Israel, kapag sila po ay naglalakad, mayroon pong picture of unity. Bakit po? Sabi ni David, okay, lahat ng mga general sa halika rito, sabihan nyo ang mga tao natin na mag-worship sa atin bago tayo makipaglaban, mag-cleaning tayo sa ating mga sariling puso, isip, buhay, upang sa pakipaglaban natin ay manalo tayo. Mayroon po silang unity. Hindi sinabi ng isang general doon sa kabila, doon sa tribe ni Benjamin, kayo na lang. Hindi ganun ang ginawa eh. Lahat sila ay nagkakaisa at masaya silang nagre-relay ng message ng kanilang leader. Sabi lang, sabi ni Haring David, mag-consecrate tayo, maglinis tayo, mag-offer tayo ng ating mga buhay. Okay? So yun po ang nangyari doon. Verse 6 now, pang-apat. Binigyan, kaya nakita dito ang panunod ni David, nag-pray sila. Verse 1, verse 3, at nagsuko ng buhay sila para maging maayos ang buhay mo sa Panginoon, maayos din yung lakad mo. At ang sabi ng karamihan, nakikita sa mga book, sa mga pinapakita sa mga YouTube, walk your talk pero mahirap. Lakarin mo ang sinasabi mo. Mahirap talaga eh. Christian ka pero hindi mo malakad ang pagiging Christian mo. Okay? Verse 6. Sabi ng verse 6, 5 minutes na lang ako. Verse 6, now, know that I, the Lord, saveth his anointed, he will hear. Sa Tagalog dito, save the anointed po. Ngayon nalaman ko na tutulungan ng Panginoon ang kanyang anointed, ang kanyang mga hinirang. Okay? Sasagutin niya sila mula sa kanyang banal na langit na may kapangyarihan ng pagtatagumpay. Ayan na po. Kung totoong may pananampalataya kay Kristo, you are one of the set apart. Inanoint ka ng Panginoon eh. May gamit ka sa Diyos. So anong sabi niya sa last word? Makapangyarihan pagtatagumpay sa pamagitan ng kanyang right hand. Okay? Yun po yung blessing ng Diyos sa atin. Minsan kasi talaga totoo yun, ako'y bata pa, ganun ako, nahihiya ako. Pero ngayon pala, alam nyo, bago kayo magbukas na bibig, dahil nag-pray ka, dahil suko ang buhay mo sa Panginoon, dahil may unity ka sa bawat isa, lalo salita ng Diyos at sa banal na Espiritu, you are walking your talk. Ibig sabihin ng banal na Espiritu ay buhay na buhay sa buhay mo. Doon mo makita, pagbukas ng bibig mo, sugat ka agad ang puso ng kausap mo. Naalala ko yung testimony mo, kapatid, na para bang, bakit gustong-gustong kung ikaw ang naghihilot sa akin? Ano bang mayroon ka? Ito yun eh. So nag-uumpisa na siya mag-witness, di ba? Kaya dapat po sa atin, kahit may mga ginagawa, alam nyo na yung pasunod-sunod, 4 lang naman yun eh. Di ba? Ano ang kalagayan sa harap ng tao? ABC. Di ba? Accept, dahil makasalanan ka, accept, believe, confess.
Ano yung D? Di ba? So yun po ang ano natin dito. Kaya dito sa verse 6, ang pananampalataya, mga kapatid, okay, ay nagliligtas. Sabi ng verse 6, okay, He's anointed, okay, ang Hebrew word po ng He has saved, ang ibig sabihin, okay, God is already had given David the victory. Ibig sabihin sa atin po mga Kristyano, kung tayo po ay sinabihan itong He has saved, iligtas naman talaga tayo, niligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, so binigyan na tayo ng victory sa lahat ng ating pupuntahan. Alam niyo kung sino ang kalaban natin doon, yung self. Bakit? Pag pupunta ka na doon sa tao na, ay, nahihiya ako, naaalangan ka. Hindi niyo ba alam na ano kayong ambassador? Oh, sa mga, alam niyo yung ambassador, di ba? Pag ang ambassador nakasakayan sa isang coaching, di tinatabla ng bala, bulletproof na tinatawag, may plug yan eh. At kapag nakita nila ang plug na ito, kaya sinabi dito ni David na iwagayway ito, itinaas nila doon sa kanilang kotse. Pag nakikita ito ng mga military, hindi po yan babarilin. Bakit? May immunity yan eh. Immune yan. Kahit anong gawin ng kaaway, hindi pwedeng barilin. Nakakano po ba tayo? Now, when we are anointed of God, kung tayo po yung mga ligtas ng Diyos, ay may ano tayo dapat dito eh. Alam niyo kung bakit nawawala yung immunity na yon? Unang-una, yung unity wala tayo. Yung surrender wala tayo noon eh. Hindi natin na-apply yun. Bakit? May sarili din tayong plano. Hindi kasi ganito eh. Di ba? So, yun po ang nangyayari. Kaya yung faith dito, that the Lord saved, kanya anointed, ay sabi ng 1 John 5:4, pakilabas mo yung 1 John 5:4, for whom ever is born of God. Okay, tingnan nyo, 1 John 5:4, ang sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. O, yan po ang malaking problema sa panahon natin ngayon. Kahit ako nung batang Kristyano, ganun din eh. Unang-una, unahan ka ng, yung pag naunahan ka ng hiya, hindi ka na ngayon makapenetrate kasi yun ang pangunang pato ni Satanas eh. Bibigyan ka ng parang, alanganin ka eh. So yan po, ay sabi niya, dumadaig sa libutan, ito ang tagumpay na dumadaig sa libutan ang ating pananampalataya. Kaya sabi baga ng Panginoon, pagbalik ko kaya, makakita kaya ako ng malaking pananampalataya? Hindi, ang liliit kasi nila eh. At tayo rin po, nahahawa na rin. Ang dalawa pong nakalagay dyan ay, kung totoong ligtas ka at faithful ka, may kapangyarihan ka. Huwag naman natin i-abuso yun, okay? Take note, mga kapatid, sa mga simbahan sa panahon natin ngayon. Okay na, ito na po. Ang problema sa mga simbahan sa panahon natin ngayon, okay, nagtitiwala sila sa lahat ng uri ng kanilang mga paraan, mga horses. Total, may sasakyan tayo. Sige, ilan ba susunduin doon? Sige, sunduin lang. Hindi naman na-save. Hindi naman nakakakilala sa Panginoon. Minsan, paikot-ikot pa, palaro-laro pa, nasimbahan na, ginagawa pang laruan. Di ba? So dito ay, minsan nga, yung naalala ko tuloy si Ronald, nasa likod daw. Na-open siya doon sa nagluluod ng cellphone habang nasa loob ng simbahan. Minsan, totoo naman. Minsan, nahawa pa nga rin tayo. Kasi may cellphone din ako rito. Di ba? They trusted the chariots, yung horses nila, okay? Pero hindi ang Panginoon eh. Mabilis talaga, totoo yun. Minsan ako rin nung mga nakarang panahon, ganun. Magkano po ba ang pera ko? Hindi na tayo una natawag, Lord, bukas wala na. Hindi, kakapain mo na kagad. May laman pa. O hindi ka muna magpipray. Hindi ka muna magtitiwala sa Diyos. Sabi dito sa prayer, wala ka munang surrender, Lord. Wala na po talaga eh. Minsan nga, pag nagbibiruan kami, okay, iba yung pagkapa mo, wala talaga. Pero may mga ibang mga leaders na hindi yan nawawala ng 5K sa bulsa. Iba pa rin yun eh. Ibig sabihin nun, ano pinagtitiwalaan niya? Kanyang chariot. Kasi hindi niya mawala ng ano sa bulsa niya eh. So, yun po ang katotohanan dyan. So, maraming ngayon, mga simbahan din, nagtitiwala na sa kanilang mga kagalingan, mga chariots nila, but not the Lord. Okay? Pero ang sinabi ng Biblia, nandyan din po sa ating binasang yan, those who are in the Lord's side, pagkatapos ng alikabok ng gera, yung mga usok na yan, pag humapi yan, pag wala nang nagtutunog na espada at nagano, kung ba sa
baril naman, wala nang putukan, may titingnan mo at wala na yung usok ng giyera, nakatayo pa rin ang mga anak ng Diyos. Yun ang katotohanan sa pananampalataya. Maraming dumaan sa yung problema. Sakit, o ano-ano, mga virus, pinadaanan tayo, pero nasaan tayo? Nakatayo tayo eh. It is because of God. Dahil po doon sa faith of the Lord that saves, sa verse 6. Pang-last, mga kapatid. Ano kaya ang mapansin natin sa 7? Ito na po yung pinaka-key verse 7. Sabi doon, some trust in chariots, some trust in horses, but we will remember the name of the Lord, our God. So anong mapansin niyo po dito? Huwag niyo napansin yung first line. Doon kayo magsimula sa second line. O kaya doon sa kalahati na. Sabi niya, okay, but, anong sabi doon? But we will, anong sabi doon? Remember. Saan niyo madalas naaalala ang Panginoon? Di ba pag may problema? Pag masaya kayo, naalala ba natin ang Panginoon? Hindi rin madalas eh. Minsan, pwede. Pero the most sa buhay natin, naalala natin ang Panginoon pag may problema ka lang. Naalala nyo yung mga unang panahon natin, masaya, walang prayer yun. Walang pagsusuko ng buhay yun. Walang unity yun, kasi okay naman eh. But, when the problem comes, doon po tayo nagtatawag. Now, dito po sa verse 7, sa pangalawa, anong action word ang mailalagay natin dyan? Sabi doon, but we will remember the name of the Lord. Ano po? Sirit? Letter O. Ano kaya yung letter O? But we will remember the name of the Lord, our God. Okay? Kasi pwede pong ang buhay natin maging triumphant or pwede namang hindi. Okay? Kapag tayo nagtiwala sa Panginoon at nag-i-express po ang Panginoon sa atin ng kanyang kapangyarihan, siyempre nagpipray tayo, nagsusurrender tayo, nagkakaroon tayo ng unity, nagkaroon tayo ng faith, and pag may pananampalataya ka, may kanta tayo dito sa songbook eh. If we walk in the Lord, ano yun? Di ba? Yun po ang talagang katotohanan dito sa binanggit na ito ni David. Sabi niya, but we will, ano sabi diyan? Remember the name of our God. Alalahanin natin, sundin natin ang mga sinasabi niya sa Bible, mga kapatid. At dito ay na-express ng prayer natin at lahat na, okay? Hindi natin maiiwasan, mga kapatid. Uulit-ulitin po natin sa ating sarili at isip, hindi natin maaaboy, hindi natin maiiwasan ang anumang uri ng giyera sa buhay natin. Nandyan si self, nandyan si devil, nandyan si world. Okay? Mayroon pang ibang mga kasamahan yan. Okay? Kaya dito po mga kapatiran, ano? You can be ready na harapin sila by what? Okay? With God's help, at tayo po ay may faktor na 5. Prayer, surrender life, unity, faith, and obedience. Bilang application, mga kapatid, natapos na ito ni Christ eh. Di ba? Eh, yun ang isa sa natuwa ako nung nagbigay ko ng example nito. Di ba si Satanas tinitem si Christ na huwag mamatay sa krus? Gusto ni Satanas patayin si Christ sa kanyang kamay. Kung ikaw talaga totoo ang Diyos, gawin mo tinapay. Hindi siya umobra. Hindi nila doon sa tuktok ng mataas. Alam nung babae, kaya tawang-tawa siya. Di ba nang sabi ni Satanas, kung ikaw talaga ang totoong Diyos, tumalon ka at ang mga anghel mo ay hindi ka papayagan na ang buhok mo sumahid sa lupa. Doon nila naunawaan, mga kapatid, na ang buhay Kristiyano o ang buhay natin ay dapat ay mayroong kapangyarihan mula sa Diyos. Bakit po? Si Kristo nga, inatake ng kaaway. Gutom na gutom siya. Uhaw na uhaw siya. Pero sabi nga ng mga preachers natin, napaglabanan niya eh. So dito po ay, kung si Christ na paglaban, confident tayo. Kaya natin paglabanan to sa pamagitan ng 5 faktor nating napag-usapan. Ang mga mananampalataya, pwede siya tayo manalo. Pasukin natin ang teritoryo ng Satanas dahil makukuha natin ang kanyang inagaw na hindi sa kanya. Kaya ba? Kaya ba natin pasukin sila? Sa pamagitan ng prayer, obedience, at kung ano pa. Mga kapatid, isang kaluluwa lang sa Panginoon. Magbabagong taon na naman, wala pa tayong naibslo. Mag-pray tayo.
Kapangyarihan ng Diyos ang magliligtas, kapangyarihan ito magdadala sa atin. Mag-pray tayo, Lord, guide, lead me one soul today. Ano ba yung kanta yun? And teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin, and they cannot find their way. Okay? So, yun po ang ano natin dito na parang makagulad na application nito, makapangyarihan tayo kung tutuusin. Kaya lang, nagiging tayong mahina dahil isa napapabayaan, nakalimutan, o ano pa man. 5 factors. Ano yung 5 factors? Number 1 is prayer, surrendered life, unity, faith, and obedience. Tayo po yung magsitayo at tayo yung mag-close sa prayer. Nahilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabi ito. Salamat po sa inyong tinuro sa amin. Salamat po Panginoon sa mga nangyari sa maghapon. Salamat sa bawat isang nandito. Alam namin Panginoon, confident po kami. Tiwala kami na kami po ay may salita galing sa iyo at ito po iyong inilagay sa aming mga puso dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas. Kung wala kayo Panginoon sa buhay namin, wala rin po kami magagawa. Salamat Panginoon sa sinulat ni David na ito na may marami kami natutunan. Hari nawa, maging victorious po ang every moment, every day ng aming buhay sa kabila ng maraming bagyo, maraming kaaway na kapaligid sa amin at hindi namin alam kung sino ang unang aatake, maging ang aming katawan o maging aming makasama sa labas. Lord, bigyan niyo po kami ng lakas sa pamagitan ng biyaya at grasya ng Panginoon Jesucristo sa pangalan ni Jesus. Amen.